nasabi ko, walang madali kay YouTube. So, yun nga, sana nga sa may 15 onwards, pag nag-apply tayo ng monetization, sana makuha natin ulit. Kapag ikaw ay na-demonetize ni YouTube, ilang araw ka bang pwedeng mag-appeal? At ilang araw din pwede kang mag-reapply ng monetization program ulit ni YouTube? Yan ang ating pag-uusapan at share ko ang aking karanasan dahil natuto rin ako sa aking pagkakamali. So, pero bago natin ipagpatuloy, ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Please support my channel, Ronnie Mutilla Vlogs. Like, share, and subscribe. Yun nga, nung sisimula ko, hindi ko naman balak na maging isang YouTuber. Kaso nga lang dahil boring talaga ako dito sa pag-uwi galing sa trabaho, ay ginawa kong mag-upload ng mga videos kay YouTube, in the other social media din, dahil yun nga ang ginagawa kong libangan hanggang sa day by day na marami nakalipas ay na-reach ko yung 1,000 subscriber at saka 4,000 watch hours. So, try ko mag-reapply even do na alam ko na yung mga ibang upload ko is hindi naman sa akin talaga, reuse content kung tawagin. So, nag-reply sa YouTube na found out na yung mga videos ko na iba ay reuse. So, pa rin, ginagawa ko pa rin libangan hanggang sa nung December, bago mag-December nung nakaraang 2024 pa. Tapos sabi ko, ano kaya kung ayusin ko na talaga itong YouTube ko, tapos mag-reapply ako ulit ng monetization program ni YouTube. Yun nga, inayos ko nung December 24, 2024 ay naka-receive na ako ng email kay YouTube na you did it, you make it. So, pumasok na ako sa aking, tanggap na ako as monetize. Yun nga, dahil nga tulad sabi ko, ginagawa ko ng libangan, hindi naman ako seryoso. Hindi naman sa hindi seryoso. Dahil dito sa bansang Kuwait, pag-uwi, kumbaga ginagawa ko ng libangan, tulad ng sabi ko, ay nagre-reuse content ako. Hindi pa rin ako nadala. Ayun, nung February 14, nakatanggap ako rin ng email na na-demonetize ako. Tapos, yun nga, pag na-demonetize ka, mayroon kang 21 days na mag-appeal. Kung hindi ka nag-delete ng videos na kung sa tingin mo ay nagkamali sila ng pagre-review na yung mga ina-upload na video, yun nga, mag-a-appeal ka. Pero kung alam mo naman na talagang reuse yung content mo, ay maghihintay ka ulit ng 3 months or 90 days. So, yun nga. Ito na naman. Naisip ko na siguro pwede ko nang seryosohin talaga. Kasi pag uwi sa atin, marami tayong pwedeng i-vlog dun. Andun na tayo eh. Andito na tayo. So, siguro by May 15, magre-reapply ako onwards. So, ayusin ko muna itong mga videos na mga aking in-upload. Kasi yung mga karamihan or mostly lahat na dinilit ko na. So, ayusin ko tapos magre-reapply ako. Tapos, walang madali kay YouTube. Walang shortcut. Dahil hindi naman tayo sikat. So, ito lang may papayo ko sa mga nagsisimula o mga kapwa ko content creator. Huwag na kayong gumamit ng reuse content. Pwede naman kayo gumamit ng reuse content, basahin niyo yung policy ni YouTube. Kaso nga lang, kapag gumamit ka ng reuse content, kailangan mo, pwede mo siyang change over, magbibigay ka ng feedback, mag-comment ka, reaction. Yun yung pinaka-importante. Hindi lang yung basta kinapi mo, inedit mo, na wala ka man lang reaction, ay hindi pwede yung kay YouTube. Yun yung natutunan ko. Dahil nga tulad na sabi ko, hindi ko naman sinuseryoso. Nung una, ginagawa ko lang as my libangan. Pero naisip ko, pwede ko yatang gawing
seryoso yung sabi ko. Para sa ganun, pag uwi natin sa Pilipinas ay pwede natin gamitin itong channel na to. Marami tayong may content sa atin. Unlike dito kasi trabaho, bahay, yun lang yung routine ko dito. So, mga kapwa ko content creator, mga nagsisimula, sana yung may papayo ko, kapag gumawa na kayo ng videos, gawin nyo na yung sarili nyo. No matters na walang manood, isa, dalawa, tatlo manood, tulad ng sabi ko, walang madali kay YouTube. So, yun nga, sana nga sa may 15 onwards, pag nag-apply tayo ng monetization ulit, sana makuha natin ulit. At siguro, pag-iigiin ko na. Kung gumamit man tayo ng reels content, kailangan, tulad sabi ko, magbigay tayo ng mga comment, reaction, at kung may aral, mapupulot na aral, i-share natin. Hindi lang yung basta, tulad sabi ko, yung mga nagawa ko rin na kinahapi mo, konting reaction, comment, ay hindi pwede. Kailangan bigyan mo rin siya ng yung magkakaroon ng aral. So, mga kapwa OFW, mga content creator na nagsisimula, sana ay pag nagsimula kayo, seryosohin nyo. Sayang din yung time, effort. Pero sa akin talaga, simula sa pool nung una, masaya na ako eh. Pag nakapusa ko, kahit may walang manood o mayroong manood, ay okay lang sa akin dahil hindi ko naman siniseryoso nung una talaga. Dahil tulad ng sabi ko, ginagawa ko lang as may libangan. Pero ito, nung taon na nagalipas, naisip ko na sayang pala yung mga effort ko na pag-i-edit ng mga videos, gumagawa ng videos, tapos ganun lang din, di rin ako pwedeng ma-monetize kasi nga mga reels content yung iba. Kaya ito yung aral na napulot ko. Huwag na kayong mag-reels content. Kung mag-reels content naman kayo, tulad sabi ko ulit, lalagyan nyo ng comment at reaction. At kung pwedeng makapag-reaction kayo, may mapupulot na aral, ay mas mabuti. So, maraming salamat. Yan yung karanasan ko bilang content creator. Dahil nahiya ako nung una. Dahil nga sa camera. Dahil sabi ko hindi na tayo sikat. Pero hindi na eh. Andito na tayo eh. Siguro pwede nating ituloy-tuloy na nasimulan na rin natin. At sana lang, tulad ng sabi ko, by ngayong May 15, pwede na akong mag-reapply ulit ng monetization. Sana makuha ko ulit. At pag nakuha ko, pag-iigiin ko na. Gawa na lang ako ng aking sariling video talaga. O kaya kung nagkumuha man ako ng reels, kailangan magbibigay na tayo ng mga comment at reaction. So, yun lang mga kapwa ko creator. Maraming salamat mga ka-OFW sa mansulok ng mundo. Kumusta naman ang buhay-buhay nyo? Tulad na sabi ko, ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. At again, maraming salamat. Pasupport naman ang channel ko. Like, share, and subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para update kayo lagi pag mayroon akong mga bagong videos. Have a nice and great day to all of you. Kita-kits sa mga sunod kong videos.